Ang langit ay tila nakikidalamhati sa pamilya ni na Antoinette. Ang dating masiglang tahanan ay balot ngayon ng nakabibinging katahimikan. Maliban sa hikbi ng kanyang ina na si Aling Rosa at ang nanginginig na buntong hininga ng kanyang ama na si Mang Teodoro. Sa labas, ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Tila tinatangkang hugasan ang bigat ng problemang hindi na nila kayang takasan. 50 milyong piso, yan ang halagang nakasalalay sa isang pirasong papel na nasa ibabaw ng kanilang luma at gasgas na mesa. Utang na nagsimula sa isang maliit na negosyo, lumaki dahil sa patong-patong na interes, at ngayon ay naging isang dambuhalang anino na lalamon sa kanilang kinabukasan. Patawarin mo kami, Antoinette. Basag ang boses na sabi ni Mang Teodoro. Wala na kaming ibang paraan. Ang lahat ng ari-arian natin ay kinuha na nila, pero hindi pa rin sapat. Tiningnan ni Antoinette ang kanyang mga magulang. Sa edad na 22, ang kanyang kagandahan ay madalas na hinahangaan sa kanilang nayon. Mapupungay na ang mga mata, mahabang pilikmata, at balat na kasing kinis ng porselana. Ngunit sa sandaling yon, ang kanyang ganda ay tila isang sumpa. Ano ang gusto niyong mangyari, Tay? Mahinahong tanong ni Antoinette, bagaman ang kanyang puso ay kumakaba ng gusto. Darating siya rito, sagot ni Aling Rosa habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Si Lester Valenzuela, ang bilyonaryong nagmamay-ari ng utang natin. Sinabi niya na may isang paraan para mabura ang lahat ng utang. Hindi na kailangang ituloy ng kanyang inang sasabihin. Alam na ni Antoinette. Sa mga teleserye lang niya napapanood ang ganitong eksena. Pero ngayon, siya na ang bida sa isang masaklap na katotohanan. Eksaktong alas 8 ng gabi, isang itim na magandang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang maliit na bakuran. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may tindig na tila hari. Lester Valenzuela. Sa ilalim ng payong na hawak ng kanyang tauhan, pumasok ang bilyonaryo sa loob ng kanilang bahay. Ang kanyang presensya ay nagpaliit sa espasyo ng kanilang sala. Gwapo siya, matikas, at may mga matang tila nakababasa ng kaluluwa. Ngunit ang kanyang muka ay seryoso at walang bahid ng emosyon. Magandang gabi, boses ni Lester sa baritono at malalamig. Mr. Valenzuela, tuloy po kayo. Nanginginig na paanyaya ni Mang Teodoro. Naupo si Lester sa isang silya at tumingin ng diretso kay Antoinette. Hindi kumukurap ang dalaga. Pilit na nagpapakita ng katapangan kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila nanlalambot. Alam niyo kung bakit nandito ako? Simula ni Lester. Ang utang ay umabot na sa puntong wala na kayong kakayahang bayaran pa sa buong buhay niyo. Pero gaya ng napag-usapan, handa akong kalimutan ang lahat ng yon, kapalit ang inyong anak. Napahagulgol si Aling Rosa. Maawa po kayo sa amin, Mr. Valenzuela. Huwag niyo namang ituring na parang gamit ang anak ko. Tumingin si Lester kay Aling Rosa. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Hindi ko siya ituturing na gamit. Siya ay magiging asawa ko. Isang legal na kasunduan. Sa sandaling pumirma siya, ang lahat ng utang niyo ay maglalaho na parang bula. At bibigyan ko pa kayo ng pondong sapat para makapagsimula muli. Tumayo si Antoinette. Pinigilan niya ang panginginig ng kanyang boses. Bakit ako, Mr. Valenzuela? Sa dami ng babaeng nagkakandara pa sa inyo, bakit isang katulad ko na galing sa hirap? Tumingin si Lester sa kanya. May dumaang kislap sa kanyang mga mata na hindi mawari ni Antoinette. Dahil ikaw lang ang may halagang sapat
para sa 50 milyon. Antoinette, handa ka na ba? Tumingin si Antoinette sa kanyang mga magulang na tila pasan ng daigdig. Alam niyang ito lang ang tanging paraan niya. Handa na ako. Basta tiyakin niyo na wala nang magiging aberya sa pamilya ko. May isang salita ako, Antoinette. Seryosong sagot ni Lester. Kinabukasan dala ang isang maliit na maleta. Nilinisan ni Antoinette ang kanilang tahanan. Ang bawat takbang niya palayo ay tila nagpupunit sa kanyang puso. Ngunit ang isiping ligtas na ang kanyang mga magulang ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang mansyon ni Lester ay matatagpuan sa itaas ng isang burol, napapalibutan ng matatayog na pader at mahigpit na seguridad. Sa loob, ang lahat ay ginto at marmol. Ngunit para kay Antoinette, ito ay isang napakagandang kulungan. Ito ang magiging silid mo, saad ni Lester, habang binubuksan ang isang pintuan ng isang malawak na kwarto. May sarili kang banyo, walk-in closet, at lahat ng kailangan mo. Ang mga katulong ay naririyan para pagsilbihan ka. Anong oras po ako magsisimulang magtrabaho? Tanong ni Antoinette. Napatigil si Lester at lumingon sa kanya. Magtatrabaho? Di kita dinala dito para maging katulong. Antoinette, gaya ng sinabi ko, magiging asawa kita. Maghanda ka dahil sa susunod na linggo ay gaganapin na ang kasal. Kasal? Pero hindi tayo nagmamahalan. Hindi ba pwedeng maging kasambahay na lang ako para mabayaran ang utang? Giit ni Antoinette. Lumapit si Lester sa kanya. Ramdam ni Antoinette ang bango nito. Amoy mamahaling pabango at kapangyarihan. Ang kasunduan ay kasunduan. Huwag mong subukang baliin ito, Antoinette. Magpahinga ka na. Lumipas ang mga araw na tila isang panaginip. Si Lester ay laging wala dahil sa trabaho. At kapag nandoon naman siya, halos hindi sila nag-uusap. Ngunit napansin ni Antoinette na sa kabila ng pagiging malamig nito, hindi siya nito pinepwersa sa anumang bagay. Tuwing gabi, sabay silang naghahapunan sa isang mahabang mesa. Balot ng awkward na katahimikan. Isang gabi, hindi na nakatiis si Antoinette. Lester, kailangan natin mag-usap. Ibinaba ni Lester ang kanyang kubyertos. Tungkol saan? Bakit mo ito ginagawa? Hindi ako naniniwala dahil lang ito sa utang. Maraming paraan para mabawi ang pera mo. Bakit kailangang itali mo ako sa'yo? Tumingin si Lester sa bintana kung saan tanaw ang ilaw ng lungsod. Sa tingin mo ba ay masama akong tao, Antoinette? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, binili mo ako. Matapang na sagot ng dalaga. Ngumiti ng bahagya si Lester. Isang ngiting may halong pait. Darating ang araw na maintindihan mo rin. Sa ngayon, isuot mo to. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na may lamang singsing ng diamante. Isuot mo ito bilang tanda na pagmamay-ari na kita. Napilitang isuot ni Antoinette ang singsing. Habang tumatagal, nagsimula siyang makakita ng ibang panig ni Lester. Nakita niya itong nagpapakain ng mga asong gala sa labas ng mansyon. Nakita niya itong tahimik na nagbabasa sa library na may malalim na lungkot sa mga mata. Isang gabi, nakita niyang nakatulog ito sa sofa dahil sa pagod sa trabaho. Kumuha si Antoinette ng kumot at dahan-dahang itinakip ito sa kanya. Sino ka ba talaga? Lester Valenzuela, bulong ni Antoinette sa sarili. Dumating ang araw ng kasal. Ito ay isang simpleng seremonya sa isang pribadong kapilya. Wala masyadong tao. Tanging ang mga magulang lang ni Antoinette at iilang piling saksi. Pagkatapos ng kasal, ibinigay ni Lester ang isang dokumento kay Mang Teodoro. Ano to? Tanong ni Mang Teodoro. Ang titulo ng inyong lupa at ang katibayan na bayad na ang lahat ng inyong utang. Malaya na kayo.
Niyakap ni Antoinette ang kanyang mga magulang bago sila umalis. Luhaan siyang nagpaalam. Batid na ang kanyang buhay ay tuluyan ng nagbago. Pagbalik sa mansyon, dinala ni Lester si Antoinette sa kanyang opisina. Ngayong kasal na tayo, may kailangan kang malaman. Kinabahan si Antoinette. Anong kalokohan to, Lester? May iba ka bang asawa? O may sakit ka? Kaya kailangan mo nang mag-aalaga sa'yo. Umupo si Lester at kinuha ang isang lumang litrato mula sa kanyang drawer. Ipinakita niya ito kay Antoinette. Sa litrato, may isang batang lalaki na marusing at isang batang babae na nagbibigay sa kanya ng tinapay. Namilog ang mga mata ni Antoinette. Saan mo nakuha to? 10 taong gulang ako noon, simula ni Lester. Umalis ako sa bahay ampunan dahil sa gutom at hirap. Nakita mo ako sa tabi ng kalsada sa probinsya nyo. Binigyan mo ako ng tinapay at sinabing, "Huwag ka mag-alala, magiging maayos din ang lahat." Iyon ang unang pagkakataon na may nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Hindi makapagsalita si Antoinette. Ang batang yon, ang batang tinulungan niya noon, ay ang bilyonaryong nasa harap niya ngayon. Nang malaman ko na ang pamilya nyo ay lubog sa utang sa isa sa mga kumpanya ko, hindi ako nag-atubili. Patuloy ni Lester. Pero may isang malaking problema. Hindi lang ako ang naghahabol sa utang ng tatay mo. At ang totoo, may mga masasamang tao, isang sindikato ng pagsusugal, ang gustong kumuha sa iyo para ibenta sa ibang bansa bilang pambayad sa utang ng tatay mo na hindi mo alam. Napahawak si Antoinette sa kanyang dibdib. Ano? Ang utang sa akin ay ginamit ko lang na dahilan para makuha kita bago ka pa nila maunahan. Kung hindi kita binili, malamang ay nasa kamay ka na nila ngayon. Pinakasalan kita para mabigyan kita ng proteksyon at legal na pangalan na hindi nila kayang galawin. Tumulo ang mga luha ni Antoinette. Bakit hindi mo sinabi agad? Bakit hinayaan mo akong isipin na masama kang tao? Tumayo si Lester at lumapit sa kanya. Pinunasan niya ang mga luha ni Antoinette gamit ang kanyang mga daliri. Dahil gusto kong makita kung ang batang babaeng nagbigay sa akin ng tinapay noon ay naroon pa rin sa loob mo. At napatunayan ko yon nang makita kong handa mong isakripisyo ang sarili mo para sa pamilya mo. Lester, Antoinette, hindi kita binili para maging alipin. Binili ko ang kalayaan mo dahil matagal na kitang hinahanap. Pero hindi kita pipiliting mahalin ako. Kung gusto mong umalis ngayon, bukas ang pinto. Ang utang ay bayad na at ligtas na kayo. Tumingin si Antoinette sa mga mata ni Lester. Wala na ang lamig doon, kundi isang tapat na pagmamahal na kay tagal na palang naghihintay. Napagtanto ni Antoinette na sa kabila ng takot at pait ng nakaraan mga linggo, unti-unti na rin siyang nahuhulog sa misteryosong lalaking to. Saan naman ako pupunta? Nanginginig na sabi ni Antoinette habang humihikbi. Asawa mo na ako, di ba? At ang asawa, hindi iniiwan ng kanyang katuwang. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lester. Isang ngiting ngayon lang nakita ni Antoinette. Iyakap niya ng mahigpit ang dalaga. Ngunit ang twist ay hindi pa doon nagtatapos. Makalipas ang ilang buwan ng masayang pagsasama. Habang inaayos ni Antoinette ang ilang gamit sa attic ng mansyon, nakatagpo siya ng isang lumang diary na pagmamayari ng yumaong lolo ni Lester. Doon niya nabasa ang isang katotohanan na nagpabago sa lahat. Ang utang ng tatay ni Antoinette ay hindi talaga utang. Ang lolo ni Antoinette at ang lolo ni Lester ay matalik na magkaibigan noon. Nagkaroon sila ng kasunduan na ang kanilang mga apo ay magsasama balang araw para pagsamahin ang kanilang mga pamilya. Ang 50 milyong utang ay isang ruse na binuo ni Lester
at ang tatay ni Antoinette, Mang Teodoro, para mapilitan si Antoinette na lumapit kay Lester. Bumaba si Antoinette at hinarap si Lester na noon ay nagbabasa sa sala. Lester Valenzuela, alam ni tatay ang lahat ng to. Napakamot sa ulo si Lester, bakas ang pagkahiya. Antoinette, hayaan mo akong magpaliwanag. Kaya pala mabilis siyang pumayag. Kaya pala parang hindi siya masyadong malungkot nang umalis ako. Sigaw ni Antoinette, pero may halong tawa sa kanyang boses. Dahil alam ko na hindi kita makukuha sa normal na ligawan dahil napaka-independent mong babae ka. Depensa ni Lester habang tumatayo. Kailangan ko ng isang matinding dahilan para mapansin mo ako. Lumapit si Antoinette at hinawakan ang kwelyo ng kanyang asawa. So, niloko niyo ako? Iniligtas kita sa posibleng maling tao at dinala kita sa tamang tao. Sa akin. Seryosong sabi ni Lester bago hinalikan ang noo ni Antoinette. Napangiti na lamang si Antoinette. Ang utang na tila naging sumpa sa simula ay naging tulay pala para sa isang pag-ibig na itinadhana na noon pa man. Sa huli, ang tunay na kabayaran ay hindi ang pera, kundi ang wagas na pagmamahal na handang maghintay ng mahabang panahon. Ang ulan sa labas ay tumigil na rin. Sa unang pagkakataon, sikat ng araw ay tumagos na sa bintana ng mansyon na nagbibigay ng liwanag sa bagong simula nina Lester at Antoinette. Isang kwentong nagsimula sa utang, ngunit nagtapos sa isang wagas na sumpaan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.